Magandang umaga po sa Lord at sa bawat isa. Tayo po yung magsisimula na may hiling ko po na yung lahat po ng nasa labas ay pumasok na po dahil tayo po yung magsisimula na. Salamat po sa Lord sa magandang araw na to dahil lumiwanag na hindi na maulan. Salamat sa Lord. At pwede po ba natin batiin yung mga katabi po natin? Sabihin po natin, kamusta po yung puso mo, kapatid? Pinakakamusta ng Panginoon yung puso ng ating kapatid kasi mabuti yung Lord sa isang buong linggo. Sa araw-araw, napakabuti ng Lord. Sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Kasi sa panahon na to, nagpapakilala na yung Lord sa atin. Sa umaga pong ito, yung binigay po sa akin na verse ng Lord, kagabi lang, nag-pray ako, nag-devotion ako. Kasi parang Friday ng gabi, nag-chat sa akin, Friday or Thursday ng gabi, nag-chat po sa akin si Ninang. Hinihiling po na kung pwede daw po ba ako mag-opening prayer sa linggo ngayon. Salamat sa Lord kasi bago po ako makatayo dito, inayos po ng Lord yung puso ko. Kagabi po nag-devotion po ako, nag-worship sa Lord. Binigyan niya po sa aking verse is yung sa Lucas 15 verse 17 to 24. Lucas 15, chapter 15 verse 17 to 24. Babasahin ko po. Sabi po dito, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalihin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Susuotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Alam nyo po, sa totoo lang po, madami po akong pinagdaanan. Marami po nakakalam. Lagi po sinasabi sa akin, yung Lord yung tumawag sa'yo, yung Lord yung nagpangalan sa'yo, nagbigay sa'yo yung pangalan. Tapos, malayo yung puso ko sa Lord. Lagi kong tinatanong kung, Lord, gagamitin niyo pa ba ako? Tapos, nitong first week ng August, kinatagpo yung puso ko ng Lord. Kasi, sobrang layo na ng puso ko sa Lord. Kung darating yung Lord, may iwan talaga ako. Pero salamat sa Lord kasi yung lahat ng sa Kanya, tinatawag niya na sa mga huling araw na to. Kasi ayaw niya tayong maiwan. Salamat sa Lord kasi ginaganto niya ako, ginaganto niya tayo. Kahit malayo yung puso ko sa Lord, pinapatunayan niya na kahit tayo nagkasala, parang yung sa alibugang anak, nagkasala tayo, malaki yung ginawa natin kasalanan. Tinatawag niya pa rin tayong anak. Binibihisan niya tayo pag tayo
bumabalik sa kanyang presensya. Alam niyo po, kapag nawawala po ako sa spirit, parang pag napapalayo ako sa presence ng Lord, nag-worship lang po ako sa Kanya. Kung ano pong maisip kong worship, mag-worship ako sa Kanya para mabalik yung presence ng Lord. Kasi po sa pag-worship, nalalapit po yung puso natin sa Lord. Kaya po sa umagang ito, sa pag-worship po natin, gusto ng Lord maging totoo, magpalagay tayo sa spirit kasi sa mga panahon na to, malakas yung kaaway. Kahit ako, ginagawa ng kaaway yung lahat para mapalayo ko sa Lord. Ino-offer niya sa akin lahat. Kasi gusto ng kaaway masira buhay natin. Pero sa umaga ito, kaya ito yung binigay, sabi ng Lord, kaya ito yung binigay na verse ko sa inyo. Dahil gusto ng Lord, bumalik na tayo sa presence ng Lord. Kasi pag tayo bumalik sa presence ng Lord, kahit anong ginawa natin sa mga past natin, kahit anong ginawa natin na kasalanan, kahit ganong kabigat, alam ng Lord na sasalubungin tayo ng Lord. Yayakapin niya tayo, kakatagpuin niya tayo, mamahalin niya pa rin tayo, kahit nagkasala tayo sa Lord. Kaya sa umagang ito, mag-pray tayo sa Lord na, Lord, lagay niyo kami sa spirit niyo. Gusto po namin makasamba po kami ng tunay sa inyo. Dahil sa mga araw na ito, malapit na nga siyang dumating. Ginagawa na ng kaaway lahat para tayo maiwan dito. Pero yung Lord, ginagawa yung lahat para tayo ay mapalapit sa Kanya. Binubuhos niya na yung espiritu niya, yung presensya niya. Hilingin natin sa umagang ito na magpalagay tayo sa spirit. Maging totoo yung pag-worship natin sa Kanya kasi alam niyo po, sa tuwing nag-worship ako sa Lord, nalalagay po ako sa spirit eh. Ramdam niyo po yun eh. Kapag nag-worship kayo sa Lord, kapag wala kayo sa spirit, mag-worship kayo sa Lord, mag-pray kayo kahit saan, kahit sa trabaho, kahit sa labas, kahit nasa school kayo. Pag nag-worship po kayo sa Lord, mararamdaman niyo po yung presensya ng Lord kasi binubuhos na ng Lord sa mga huling araw na to yung presensya niya at yung espiritu niya sa atin. Salamat sa Lord dahil ginaganto niya tayo, kinakatagpo niya tayo. Ako ramdam ko yung spirit ng Lord kasi malapit na siyang dumating at sabi ng Lord, gagamitin niya ako kung magpapakalapit lang ako sa Kanya. Yun, salamat sa Lord dahil ginagamit niya na nga ako. Ramdam ko po yung paggamit ng Lord, pagkilos ng Lord sa buhay ko. Yung verse ko nga po is yung sa Jeremiah 29 verse 11, sabi po doon yung, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Salamat sa Lord sa umagang ito. Tayo po'y manalangin, request po natin sa Lord na malagay po tayo sa spirit, maging totoo po yung pagsamba natin sa Kanya. Manumbalik na po tayo sa Kanya. Kahit ano pang masamang ginawa natin, kahit ganong kasama yung naging kasalanan natin sa Lord, pag tayo bumalik at yung puso natin ay naghahangad talaga ng presensya niya at pagmamahal, tayo yayakapin ng Lord, bibihisan, magagalak ang Lord dahil tayo ay nanumbalik sa Kanya. Tayo po'y manalangin, maabot po natin yung puso ng Lord sa pag-worship po natin ngayong umaga. Lord, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba, kinikilala na kami po'y walang kaya kapag wala po kami sa inyo, Lord. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa isang buong linggo na ito, Lord, kung kami po'y nalayo po sa inyo, nagkasala po sa inyo, kahabagan niyo po kami, Lord God, at patawarin, Panginoon, Lord,
sa mga nagawa po namin kasalanan, Panginoon. Kung kami po inanlamig sa inyong presensya, Lord, kung inayawan po namin ng inyong Espiritu, Panginoon, at ang iyong pagmamahal, Lord, patawarin niyo po kami. Ibalik niyo po kami sa init po, Lord, sa init ng pagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng Spirit, Lord God, na nagde-desire, Lord God, yung puso namin ng tunay na pagsamba sa inyo, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord God. Dahil sa pag-worship po namin, Lord God, doon po kayo nalulugod sa mga tunay na sumasamba sa inyo, at ang mga tunay nyo pong anak na naghahangad, Lord God, ng inyong presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, ang bawat isa'y makaramdam, Lord God, ng tunay na pagmamahal at tunay na pagsamba po ngayon sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Kayo na po ang nauna, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, sa buong gawain po, Lord, sa buong pananambahan, Panginoon. Kayo na po ang nauna, Panginoon, Lord God. Gamitin niyo po ang bawat musician, Lord God, bawat song leader, at bawat backup, Panginoon, Lord God, upang kami lahat, Lord God, ay makapagpapuri sa inyo, Panginoon, ng tunay at totoo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, Lord God, alam po namin may gagawin ka po, Panginoon, sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po kayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong ngumiti sa Panginoon at pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan? Hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord God. We honor you and we exalt you, Jesus. Father, sweet Holy Spirit, we welcome you, Lord, in this place. Glory to the Lord Most High. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, Panginoong Diyos na buhay, banal, tapat at totoo. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm 133 verse 1. Ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ulitin po natin, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Salamat po sa Panginoon, itinawid tayo sa mga pag-ulan, pagbagyo, sa mga putikan, pero pinakamahalaga po sa lahat, andito tayo mga kapatid para purihin ang Panginoon. Kaya sabihan po natin yung bawat isa, kasabayang ngiti, kasabayang pagtapik sa balikat, sabihin po natin, halina, purihin natin siya. Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Kami ay sama-sama aawitan ka, sasambahin, dadaklain, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay.
sa bawat isa. Ngumiti ka, kapatid. Buhay ang Panginoon. Amen? Amen. Buhay ang Panginoon. Kaya tayo po ay dapat na magpuri at magpasalamat. Kay ganda po ng araw. Amen? Tayo po ay humihiling. Lord, paliwanagin mo po, pasikatin niyo po ang araw. Binigyan tayo ng Panginoon ng araw para tayo'y makatuyo. At muli ay maranasan natin yung walang ulan. Sabi po sa Awit 118 verse 24, O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak. Kapatid, tayo ay magalak. Sabi po, ating ipagdiwang. Panginoon, kayo po ay buhay at mananatiling buhay magpakailanman. Hindi man namin kayo nakikita, pero lahat kami, Panginoon, ay nananalig. That the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those who trust in Him. Panginoon, nawa po, madama po ng bawat isang narito yung banal na presensya mo. We will sing hallelujah. With a grateful heart, we will sing hallelujah to the Lord. Hindi po kami karapat-dapat. Subalit salamat, Panginoon, sa mayamang habag at awa na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. We bless you, Lord. Mga kapatid, purihin mo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin siya. Itaas natin yung ating mga kamay, itaas natin yung ating puso. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay nananatili. Hallelujah. Hallelujah. Ay ganda ng araw, nagawa ng ating Diyos. Kay sarap lasabi, kabutihan niya. Purihin, sambahin. Purihin, sambahin. Hallelujah. Dakilain. Hallelujah. 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 Kaganda ng araw, Panginoon, na bigay mo po sa amin. Salamat po, Diyos. Kaganda ng araw, nagawa ng ating Diyos. Kay sarap sabihin, kabutihan niya. Purihin, sambahin, dakilain. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Manalangin po tayo mga kapatid. Sa himig po ng awit na ito, alalahanin po natin, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin mo kung paano mo siya kinatagpo. Alalahanin mo kung paano mo siya minahal noon. Alalahanin mo ang kanyang awa sa iyo. Alalahanin mo ang pag-aalaga ng Diyos. Alalahanin mo ang kanyang pagpapatawad. Alalahanin mo ang krus ni Kristo. Alalahanin mo ang kanyang mga paghihirap sa iyo. Alalahanin mo, kapatid, na tayo dati nasa lusak ng kasalanan, pero ngayon ay nararanasan natin ang kanyang habag. Alalahanin mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon. Alalahanin po natin na tinugon niya tayo sa ating mga panalangin. Alalahanin natin ang katakot-takot na kasalanang pinatawad ng Diyos sa atin. At iyon po yung magbunsod sa atin, mga kapatid, para purihin siya, para sambahin siya, para dakilain ang Panginoon. Ang hallelujah ay papuri sa Diyos. Hallelujah. 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 Deserving po ang Panginoon sa malakas na palakpak mula sa kanyang mga tinubos at pinagpala. Hallelujah! 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 Kailanman ay hindi nagpabaya ang Diyos sa atin, sapagkat ang puso niya ay punong-puno ng kabutihan. Mabuti ang Panginoon. Mula pa sa ating pagsilang hanggang ngayon, siya ay mabuti sa iyo at sa akin. Mga kapatid, tayo po ay tumungo. Itaas po natin yung ating kamay sa Panginoon at sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, kay buti mo sa akin. Huwag po kayo tumingin sa akin. Ang Panginoon po yung ating tingnan. Sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, kay buti mo sa akin. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay wagas at ito'y nananatili. Panginoon, Ikaw ang aming hinahangad. Ikaw ang aming pasasalamatan. Ikaw ang aming papupurihan. O banal na Espiritu, balutin niyo po ang ating puso ng pagsamba. Hinahangad po namin ang iyong presensya. Panginoon, kami isang pamilya na magpupuri sa iyo. Ano man ang aming kalagayan, Panginoon, mabuti ka. Mabuti ka. Mabuti ka. Hallelujah.
hinahangad at minamahal. Sa aking pagsilak hanggang sa ngayon man, mabuti ikaw po ang pupurihin at sasambahin sa lahat ng oras, ngayon at bukas. Mabuti ka, sa'yo ang luwalhati, hallelujah. Sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang lahat kay karapat-dapat, sa'yo ang luwalhati, hallelujah. Sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang lahat kay karapat. Ulitin natin, ikaw ang hinahangad. Ikaw hinahangad at minamahal. Sa aking pagsilang hanggang sa ngayon man, mabuti ikaw ang pupurihin, Lord. Ikaw ang pupurihin at sasambahin sa lahat ng oras, ngayon at bukas. Mabuti ka, sa'yo ang luwalhati, hallelujah. Sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang lahat kay karapat-dapat, sa'yo ang luwalhati, hallelujah. Sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang lahat kay karapat-dapat. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Sa'yo ang papuri, 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 Hallelujah. Hallelujah. sa'yo ang luwalhati, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan. Sabihin po natin, sa'yo ang lahat kay karapat-dapat, sa'yo ang luwalhati, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang karangalan, sa'yo ang
Kapatid, sambatin niyo po, sambitin niyo ang salitang hallelujah. Iyan ay pagpaparangal sa Panginoon. Iyan ay pagbibigay galang sa Panginoon. Hallelujah! Tanggapin niyo po ang hallelujah ng iyong J-Long family, Lord. Hallelujah! 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 Sa iyo ang papuri. Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo ang papuri. Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo ang papuri. Karapat-dapat po kayo, Panginoon namin Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat-dapat po kayo, Panginoon namin Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Sabay-sabay po tayong lahat. Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. To you all the praises, glory, honor, strength, in the mighty and precious name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Magandang umaga po. Tayo po ay dadako sa pagbibigay ng kaloob sa Diyos na buhay, na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Bago po ako magpatuloy, welcome ko po yung ating mga bisita. Si Ronel Alin Perez, welcome po sa J-Loom. Si Roma. Wala. Si Jen Yebel Papa. Welcome po. Muli. Welcome back. Ayun. At sa mga nasa bahay po, nanonood sa online, magandang umaga po sa ating lahat. At i-enjoy po natin yung ating panonood sa bahay. Kahit sa bahay, alam ko, ang Diyos kahit saan ay naroon, pwede po tayong mag-worship. Ayun. At bago po ako magbigay ng mensahe doon sa pagkakaloob, ini-invite po ang lahat sa Friday Covenant. Friday, 5:30 ng hapon hanggang 7:15 ng gabi. At mamaya po, pastoral, ini-invite po ang lahat na umattend. At sabihin po natin sa katabi natin at tagumpay ka kapatid. Dahil naririto ka. Dahil alam niyo po yung daan dyan, napakahirap. Lalo na po sa mga nakasingle na motor, may tendency na sumemplang. May dalawang lugar dyan na napakahirap daanan po eh. Kaya tagumpay ka kapatid, naririto ko ngayon. Hindi naging hadlang yung hirap ng daan upang hindi ka makasamba sa Diyos na buhay sa umagang ito. Kaya tayo po ay magdadako sa mensahe ng pagkakaloob. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Second Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay.
Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Yun. Yung mga panahon po yun, ang iglesia sa Macedonia ay nagdaranas ng kahirapan. Pero hindi po naging hadlang sa kanila para magbigay ng kaloob doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Kaya nakiusap sila kay Apostol Pablo na bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay tulong sa mga taga-Jerusalem. Minsan, ang hirap po magbigay sa Panginoon, di po ba? Dahil sa, ngayon alam natin yung inflation, naalala ko yung, nung mga dati pa, kapag bigayan ng grocery sa amin sa Yasaki tuwing December, hirap na hirap po kaming bitbitin pa yon. Pero ngayon, ang laki po nang nabawas, ilang item yung nawala dahil doon sa pagmahal ng bilihin. Pero yung price doon na naka-allocate doon ay ganun pa rin. Kaya, test po talaga sa bawat isa sa atin yung pagbibigay, higit sa lahat sa Panginoon. Pero, doon po tinitingnan ng Diyos yung ating pagiging tapat. At buksan naman po natin doon sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Marcos chapter 12, verse 41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob at doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayaman ang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Doon makikita po natin yung dalawang uri na nagkakaloob. Yung isa, yung labis lang doon sa kanilang pangangailangan. At yung isa naman, yung babaeng balo, ay yung natitirang ikabubuhay na lang nila. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa mga alagad, mas nalugod siya doon sa byuda na nagkaloob ng lahat ng meron siya, ng lahat ng ikabubuhay. Madali pong magbigay kapag labis lang sa atin, di po ba? Pero nalulugod po ang Diyos sa pagbibigay na may kurot, yung nararamdaman natin yung pagsasacrifice. Mas doon po pinagpapala ng Diyos. Pero nakatingin po ang Panginoon sa motibo ng ating puso sa pagbibigay. Pwede po tayong magbigay out of obligation dahil yun ang nakalagay sa Bible. Dahil sabi doon sa Malakay 3:10, ibigay ninyo na yung ikasampung bahagi, 10%. At ako po, inaamin ko po na sa totoo lang, mahirap pong magtapat. Dahil kapag nakita ko yung payslip ay ganito lang, arami pong naka-allocate na paggagastusan. Kaya, ang Panginoon po ay nakatingin doon sa motibo ng ating puso. Kung tayo po ba'y kahit sa kawalan, kahit hirap na hirap, ay masaya pa rin nagkakaloob. Dahil ang sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Kaya, ngayong umaga po, ihawakan po natin yung ating mga kaloob sa Diyos at ipag-pray po natin sa Panginoon na, Lord, kayo po yung nakakaalam ng kalalagayan, higit sa lahat ng pinansyal na kalagayan ko. At nakatingin po ang Panginoon ngayon kung
ano ba yung laman talaga ng ating puso sa pagkakaloob sa umagang ito? Pag-pray po muna natin, Panginoon, ito po yung aking nakayanan, ito po yung nilalaman ng aking puso sa paglalagay ko po sa basket, Panginoon Diyos. Nawa, masumpungan mo na ang motibo ng aking puso ay totoo. Nasumpungan mo na ayon sa iyong kalooban ang aking pagkakaloob, Panginoon. Yan, pwede na po tayong tumayo at ilagay yung ating tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil sa loob ng 2 linggong pagulan, pinasilay mo po yung araw. Maraming salamat po sa bawat isa na nagpapatuloy, hindi nahadlangan ng hirap ng daan, ng mga sitwasyon sa buhay, upang pumarito at sambahin kayo, Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat po sa lahat ng pinagkaloob ng iyong mga anak. Salamat po sa lakas na kaloob mo upang kami makapaghanap buhay, upang makapagbahagi ang pagpakakaloob para sa inyo, Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo po yung nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa, Panginoong Diyos. At kayo po yung nagsabi na yung mga ibon hindi nag-aasik o nag-aaniman na hindi pinababayaan. Mas mahalaga kami, Panginoon, sa mga ibon. Alam niyo po yung aming mga pangangailangan. Ganun pa man, hindi lang yung aming pangangailangan ng inyong pinagkakaloob, maging yung aming mga kagustuhan. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon Diyos, na patuloy na kayo po yung kumatagpo ng bawat isa, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang Pastora Beck sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Maging malaya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo na dumikta sa Kanya, Panginoong Diyos. At kami po, Panginoon, makikinig, ibukas mo po ang aming puso't isip. Magpakahayag po kayo, Panginoon. Mangusap po kayo. Katagpuin niyo po ang sitwasyon namin sa buhay. Muli, maraming salamat. Sa inyo na po namin itinitiwala at ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan na aming Panginoon Yesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ating Panginoon ng isang mapagpalang umaga. 1, 2, 3. Pagpagpalang umaga po, aming Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa ating mga kapatid. Tayo po ay manalangin at tayo ay magpalagay sa presensya ng Panginoon. Alam po ng Panginoon ang ating bawat dalahin sa umagang ito. Ikaw man ay masaya, tagumpay, o may kalungkutan at problema, alam ng Panginoon ang iyong puso. Isang maganda at mapagpala nga pong umaga ang bigay mo sa amin, aming Ama, at sa aming mga kapatid na narito, nagpapatuloy, na bagamat maputik ang daanan, mabato, Panginoon, at sinasarahan ang lahat ng mga gate, Panginoon, o sinasarahan lahat ng daluyan ng daan ng sasakyan at mga tao. Nagpapatuloy po kami sa grasya at habag ninyo, Panginoon. Tunay na walang makakahadlang sa plano ninyo, Panginoon. At kami ay nagpapasakop dahil naniniwala kami, O Diyos, you will take over, Panginoon. Let your Spirit take over, Panginoon, sa sanktuaryong ito. Aming Ama, ito po ay inyo, Panginoon. Ang banal na tahanan na ito, maging ang dakong ito, Panginoon.
Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat muli na aming nakita ang haring araw, Panginoon, at alam namin na hindi kagandahan ng panahon. Kami ay magpapatuloy pa rin dahil ikaw ay hindi napapagod. Hindi ka napapagod, Panginoon, at hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Ang inyo pong mensahe, Panginoon, ay maging buhay sa bawat isa, Panginoon, bagamat ito ay laging naririnig ng bawat isa. Ngunit lagi ito magpapaalala sa amin ng kabutihan mo. Hallelujah, papuri sa iyo, Panginoon. Sumako po kayo sa bawat puso ng bawat isa. Siya na nakaupo sa upuang ito, Panginoon. At ang iyong lingkod na ito, hindi man karapat-dapat, Panginoon, ay itinayo mong muli. Hindi man, Panginoon, sapat ang aking karunungan, ngunit ikaw ang kumukumpleto, Panginoon Diyos. Ikaw ang karunungan ng lahat, Panginoon. At sino man ang nauubusan ng karunungan ay malayang makahingi sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi nanunumbat, Panginoon. Kayo ay mapagbiyaya, Panginoon, at hindi nagdaramot sa bawat humihingi, Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. Kayo po, ang inyong Santong Espiritu ang bumaba sa amin, Ama. Hindi po ako magsalita, Panginoon, kundi kayo po, Ama. Maraming salamat. Ito po aming dalangin at papuri. Tunay na, Panginoon, karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. At ang lahat ng anak ng Diyos ay pumapalakpak at magsabi ng malakas na Amen. Ayan. Tayo po ay panibagong Sunday po muli ang ibinigay at pinagkalob ng Panginoon sa bawat isa sa atin at sumisikat na po ang haring araw. No? At nawa po ay wala pong nabalahaw dyan po sa may papunta po dito. No? At nagpapaalala po lagi yun sa atin at tayo ay iniahon ng Diyos sa putikan. Amen po. At na habang binabagtas namin yun, ay lagi kong sinasa puso ang sinasabi ng Panginoon, iniahon kita sa putikan. Iniahon tayo ng Panginoon sa putikan at kahit putik yung aking gulong ay nakarating pa rin sa awat habag ng Diyos. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Ang Diyos ang may take over sa bawat isa sa atin. Meron lamang po akong isang katanungan. No? Bago kayo umupo dyan sa inyong kinauupuan, tiningnan nyo ba kung yan ay matibay? At sinasabi ko sa inyo, wala isa man sa atin na nag-testing yan kung ito ba ay hindi magigiba, hindi mabibigka ang paanan nito, at hindi nito ibabagsak ang aking puwetan. No? Ang lakas ng tiwala natin sa upuan na iyan. No? Kung tayo ay nagtitiwala sa upuan na yan, hindi sa Diyos tayo magtiwala. Mas higit tayo dapat magtiwala sa Diyos. At ang ating title po ngayon, maiksi lamang pero makabuluhan. Lord, take over. Minsan tayo ay nasusukol ng worry. No? Ang sabi doon, ang worry ay universal human experience. Walang sino man sa atin na normal na hindi nakakaramdam ng worry. Tama po. Si Kenneth lang po yata hindi nag-worry. Malakas ang loob niya. Kapag bibili siya sa tindahan ng ating ang magbabayad daw ay ang Diyos Ama, ang Panginoon ang magbabayad. Ang lakas ng tiwala, no? Amen po, sana po ganun tayo, no? Ang Diyos ang magbabayad ng lahat ng ating SOA, lahat ng ating mga statement of account. Ganoon kalakas ang kanyang pananampalataya. At ito ay sa isang normal na tao, nagiging habit ito. No? Kahit isang eskwela, teenager, ito ay nagiging habit. Nakakalungkot na hindi naman natin sinasadya, pero nagwo-worry tayo. So, pero ang sabi ng scripture, ang Bible, ang salita ng Diyos, binibreak nito ang cycle ng pag-aalala o anxiety. So tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na mag-focus sa kingdom niya at ipaalala sa atin yung ating identity bilang anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Amen po. At hindi naman din sinasabi ng Biblia
na tayo ay magpabaya na lamang, no? Na hindi tayo magplano sa ating buhay. It doesn't mean na i-ignore ang problema. No? Hindi naman pwedeng hayaan natin yung anak natin di makapag-aral, makapagbayad ng tuition. Hindi naman pwedeng i-ignore natin yon ang problema. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad at ipaubaya na lamang kay Batman. Ang sinasabi nila, bahala na si Batman. Pero ang Diyos ang bahala. So hindi naman sinasabi na magtiwala lang tayo sa maliliit na bagay. O kayang-kaya mo namang hawakan o isolve ang problema mo sa iyong balat o nagwo-worry ka na ikaw ay medyo lumalaki ang bewang, no? Nagwo-worry tayo sa inyong mga anak na dalagita, gabi na umuwi, no? Ang laki ng nagagawang worry sa isang ina, lalo sa isang ina na ang anak mo na ginagabi galing sa trabaho o sa mga lugar. Sa iyong grades, nag-aalala ba kayo? Nag-aalala kayo sa inyong grades, sa mga ipapasang mga projects, sa inyong mga lifetime partner? Pero ito, sa mababanggit ko ngayon, hindi ba kayo nag-aalala sa inyong retirement life, sa inyong pagtanda? Securities na inyong mga anak na habang nasa school sila, mayroong mga balita na mayroong pumapasok na mga masasamang loob, mamamaril na, o mayroong gagawing hindi maganda. Gaano hinaharap yun ng mga magulang na alisin yung worry na ang anak nila ay ingatan ng Diyos habang nasa school. No? Sa ating nangyayari sa gobyerno, no? Parang nakakatamad ng manood ng TV. Dahil parang teleserye na lang yung napapanood natin. Yung pressure, finances, dyan tayo na lalong sumisidi yung worry natin. Kapag petsa di peligro na, nauubusan na tayo ng bala. No, sa pang-araw-araw nating ihahain sa ating hapagkainan. At paano pa kung ang tines sa'yo ay kalusugan mo? Nakikita mo na ang iyong mahal sa buhay ay nasa kalagayan na delikado na. Paano mo ipagkakatiwala ang puso mo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? So, understanding worry, ang sabi doon, ito ay Greek word na merimnao, na ang sabi, ibig sabihin, to be drawn in different direction at divide in two parts. Kaya pala ganun yung worry, no? Nag-uugat sa atin, sa isip natin, baka ganito na nangyari, namatay na o duguan, ganyan. At marami tayong nalilikha sa ating isip na sa katotohanan pala, ay likha lang naman ng ating isip. Meron akong karanasan nung papunta po kami mula doon sa may nangyari daw sa aking nanay na nosebleed. Pero papunta ako ng outreach. Sabi ng Panginoon, huwag ako mag-alala. At sabi ko doon sa mga ka-member doon, may emergency lamang po sa bahay, pero pupunta ako. Yun yung naalala ko, pupunta ako kahit may emergency. Habang inaano ko yon, merong ginagawang kaaway na nakikreate sa aking isip na ang nanay ko ay may mga tusok-tusok na diyang mga eskaparate. Kasi nosebleed daw, alam naman natin sa emergency. No? Numilikha na ang kaaway ng takot sa aking isip habang papunta po ako sa outreach. Pero ang napakagandang ginawa ng Panginoon yun, na pinili ko na sundin ng Panginoon at huwag mag-alala. At yung mga nalilikha sa aking isip ay mawala, masunog. No? Doon ipinanalangin namin yung kalagayan ng nanay ko at habang na doon po, gumagawa ang Panginoon ng miracle sa nanay ko. At isang good news po na pagdating ko doon, ang nanay ko naman po pala, wala naman pong
mga iskaparating nakakabit o nakaratay na siya o dugo, nasa isip lamang po pala yung aking naiisip. No, ganun ang ginagawa ng kaaway na dinidistract ka sa direksyon mo, sa tamang direksyon. Ini-scatter niya at ang sabi doon, dinidivide ang aking isip, ang ating isip sa maraming bagay na senaryo na mabigat at hindi maganda. No? Understanding worry. Ito po, ang impact daw po noon, pinapabigat ang ating espiritu, dinidistract ang ating isip, at ang ating personal peace. Noon po, nung pumunta na po kami sa ospital, at ang result po noon, talaga po na delikado po talaga ang kalagayan ng nanay ko dahil siya po ay may maintenance na high blood po siya. At kung hindi raw pumutok ang ugat sa kanya, sa ulo niya, siya po ay makokomatos. Pero niloob po ng Panginoon na lumabas lahat ng dugo sa kanyang ilong at siya ay naligtas. At siya po ay nakaupo lamang sa wheelchair at walang anumang hindi magandang nangyayari. So, nasa isip ko lamang po pala yun, no? Na ang kaaway talaga lumilikha ng ikadidistract mo kapag ikaw ay nag-worry. At ngayon po ay 70 years old na siya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, dahil nga po doon, nagkakaroon tayo ng imagination. Worst case scenarios na hindi pa naman nangyayari, ginagawa mo na sa isip mo. So, this is an indicator of your lack, not of your lack of effort, but your identity crisis. Yung identity mo bilang anak ng Diyos, nalilimutan mo na. Na alam mo ng Diyos na mabuti at niloloob niya mga bagay para sa ikatututo mo. Nawawala ang iyong identity bilang anak ng Diyos kapag dumadaan ka na sa God moments. Yan. At ang nagiging kalalabasan nun, dapat ay take over, Lord, take over, nagiging overtake. Nagmamadali ka na dahil medyo nababagalan ka sa ginagawa ng Diyos. Tinutulungan mo si Lord. Parang ginagawa mo, Lord, ito mangyayari. Ino-overtakean mo na ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tingnan ko kung gising pa po tayo. Yan. At ang Biblia po ay alam niya. Ang Panginoon alam niya ang ating panlaban sa worry. Sabi doon, intentionally shifting the focus away from the problem and towards the provider. No? Amen? Na meron tayong provider, helper. Paano tayo nasusukol ng worry? Spirit po yan eh. Yan. At para daw po yung pugad, ibon na lumilipad sa iyong isip, at pag hinayaan mo ng hinayaan, ang ibon na dyan lumilipad, siya na ay mamumugad sa iyong ulo. Meron na bang pugad sa inyong ulo na? Yan. At kapag namumugad na yan, manganganak na yan ng iba't ibang mga bagay-bagay na negatibo. Tinuturuan tayo ng Panginoon na ipagpalit yung kantang Trading My Sorrows, My Sickness. Ipagpalit natin ang lahat ng ating worry sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon yung lahat ng ating alalahanin. At meron tayong verse na pwede nating pagkatiwalaan. Hebrews 12 verse 1, meron po bang nakakakabisado po niyan? So, sabi doon, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na ating inaasahan at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kabaligtaran yun ng worry. No? Hindi mo inaasahan yung mga binibigay sa'yo na good ng Panginoon at naniniwala ka doon sa negative na hindi mo pa naman nakikita. No? Sabi naman to doon sa Romans 8, verse 16 to 17. Magsimula po tayo sa Romans 8, 15, 16, and 17. Tayo po ay
Magbasa po muna tayo. Sabay-sabay po tayo para tayo magising po. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama tagapagmana ni Kristo. Tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Purihin natin ang Panginoon, tagapagmana ka pala. Kausapin yung ating katabi, tagapagmana ka pala. Ikaw, mayaman ka pala. Ikaw, pasimple-simple ka lang, anak ka pala ng Diyos. Yan. So tayo daw ay tagapagmana at mayaman tayo. Amen? Pag tayo ay naghihirap, ang Diyos ay mayaman. At tayo daw ay makakatawag sa Ama ko. Meron itong illustration ng isang alipin at isang tunay na anak. Yung alipin, siya ay lahat dapat nang gagawin niya, yung ikakasiya ng kanyang boss. Hindi niya alam kung makakakain pa siya mamaya o may trabaho pa siya bukas. Samantalang yung anak, yung tunay na anak, lalo na yung mga panganay. Meron ba ditong panganay? Yan. So, ang laki ng confident nung panganay na pumasok sa bahay nila, buksan ng refrigerator, pumunta sa kwarto at buksan ng aircon, manood ng TV at itaas ang paa. No? Ganun po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay hindi maging slave, kundi tayo ay maging tunay na anak ng Diyos, na malaya tayong makakahingi sa Kanya ng kahit ano. Ngunit, sa kabila nito, meron tayong mga kaaway na nagbubura ng ating karapatan na humingi sa Diyos. Maring ito'y kasalanan, maraming hadlang na negatibo, na nakakahadlang para tayo ay makahingi sa Diyos ng malaya. So, meron pa sinasabi sa Matthew 10:31, sabi doon, kahit ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. No? Kaya wala tayong dapat ipag-worry. Sa Matthew 6:33, at 34, yan po ay laging nating naririnig. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sa verse 34, sabi, huwag kayong mag-worry para sa araw ng bukas. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga alalahanin. No? Napakaganda, pero ang hirap din na isa pamuhay, na huwag kang mag-worry bukas. Mahirap po, no? May kalaban po tayo lagi. At sabi doon, ang kabutihan ng ating Panginoon, na kapag tayo ba ay humingi ng tinapay, bibigyan ba tayo ng bato? At kapag tayo ba ay humingi ng isda, bibigyan tayo ng ahas? Hindi po, yun pa ang sinasabi ng Panginoon, na binibigyan tayo ng mabubuting bagay. Kung tayo na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuti, gayon din ang ating amang nasa langit. Kaya purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay na ang Diyos ay napakatapat. Sabi doon sa Psalm 121 verse 1, my help comes from the Lord. Meron po ba kayong mga alalahanin po sa araw na ito? Our help comes from the Lord. At sabi pa doon sa verse 4, He never sleeps. He never slumber. Ngayon dumaan yung bagyo, yung mga baha, no? Salamat sa Panginoon dahil hindi po tayo inaabot ng baha. Meron pong mga na umaabot sa leeg ang baha, ang tubig baha. Gaano pa kaya sila, nagtitiwala pa ba kaya sila? Meron pa kaya silang pananampalataya sa ganong bagay? No? At tayo naman na komportable sa ating mga tahanan, tayo ay ini-encourage ng Panginoon na ipanalangin sila. Yan. Seek first God's priority.
prioritize God's kingdom and His righteousness above all physical and emotional needs. Yan. At Jesus, tinuruan tayo ni Jesus ng divine order. Ano yon? Security first. Di ba sa mga company, yung sinasabi, safety first. Sa Panginoon, security first. Hindi sa insurance. Sa insurance ba yun? O sa ating mga laman ng ATM natin? Yung ba yung ating security na sinasabi ng Panginoon? Ang security na sinasabi ng Panginoon ay yung identity mo na ikaw na tumanggap sa Panginoong Diyos ay binagyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Karapatan mo na tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't wala tayong dapat ipagka-alala. So, meron tayong istorya na si Marta, na may kapatid na nagngangalang Maria, sila ay lubos na magkaiba sa kanilang paglilingkod, sa paraan ng kanilang paglilingkod. So sabi ni Marta, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? All by myself daw. Siya lang ang gumagawa. No? Tell her to help me. Yan, samantalang si Maria nakaupo sa paanan ni Jesus. Sabi naman ng Panginoong Jesus, Marta, Marta, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. No, pinili ni Maria yung better sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mauna na makinig sa Panginoong Diyos higit sa anumang bagay. So, sinasabi doon, Martha was doing good, but she had a worried heart. No? At sa kabilang banda, okay lang naman. May point naman si Martha. No, kung si Martha hindi gumagawa sa ubasan ng Panginoon, siguro nung panahon na yon, dugyot. Yung sinasabi ng dugyot ang church, no? Kung walang Martha. No, kaya mahalaga din po yung ginagawa o yung task ni Martha. So, sabi doon, if you fail to plan, you plan to fail. Hindi inaalis ng Panginoon na tayo ay mag-worry o mag-plan. Iba yung worry eh. Dapat magplano. At lahat ng plano natin, isubmit natin sa Diyos. Dahil kapag daw hindi tayo nagplano, we plan to fail. May failure. May danger din yung overconfident ka sa iyong buhay. No? Mary chose proximity over productivity. No? Ang gusto ng Diyos ay balanse. No? Mayroong time ka to listen to God, to pray to God, at may time ka to work for Him. No? So, anxiety, pwede nating basahin yon. Our anxiety is simply a symptom that we are spending too much time working for God or working for our lives rather than resting with God. So, tayo tinuruan ng Panginoon. Saan ang pinaka mataas na posisyon sa langit? No? Ang sabi ng Panginoon, down at your feet, O Lord, is the most high place. Ang mahalaga sa Panginoon, mauna ka mag-down sa kanyang paanan. Mauna niya na, mauna mo, pagharian ka ng kingdom ng Panginoon. At lahat ng ninanais at kailangan mangyari, ang plano ng Diyos ay mangyayari sa iyo. No? Inuunahan mo kasi ang Diyos. No? Merong mga times na tayo ay nauuna sa Diyos. Nagiging overtake. So, meron po tayong isang illustration po. Makikita po dito. Ang lovebirds, hindi, mga maya. No? Sinasabi doon at nabanggit din ng Pastor June na tayo ay inihalang tulad dapat na maging tulad ng mga ibon, ng mga maya na hindi nagtatanim, walang investment, walang savings. Pero ganun katiwala ang kanyang puso na siya'y makakakain ngayon. Kung gaano siya pinakain noon, ay pakakainin din siya ng Diyos ngayon.
So, napakabuti ng salita ng Diyos na meron tayong future sa Panginoon. Sa kamay ng Panginoon, hindi tayo mapababayaan. No? Mag-worry ba tayo sa ating isusuot? Ito pong aking suot ay bigay lamang po ito. Hindi po ako bumibili. Sabi doon, ang mga bulaklak sa parang dinadamitan ng Diyos. Tayo pa kaya ng mga tao. No? At ang kaya pala yung storya ng mana, no? Pag umuulan daw ng mana, huwag kayong mag-iimbak. Huwag kayong mag-iimbak. At meron nag-try na mag-imbak at ito ay napanis. Yan. Gusto ba natin ng panis? So, tayo ay magtiwala sa Panginoon na tayo ay kanyang iingatan. At ipoprovide niya lahat ng ating kailangan. Meron ka bang ngayong kailangang bayaran? Sabi ni Kenneth, ang Panginoon na magbabayad niyan. No, siya ang magbabayad niyan. No? Pero pag may time, magbayad ka din. Pag may time. So, sabi doon, meron pang isang illustration. No, sabi ni Peter, cast all your cares upon the Lord because He cares for you. Sabi doon, give your specific anxiety over God because He actively cares for you. Yung word na cast, ibig sabihin nun, aggressive, athletic term. No? Sino ba dito athletic? Magaling, malakas. Yan, nakapaglaro ka na ba niyan? Na talagang buong puwersa mong ibinato, ang hawak mo na yan. Yung pangalawa, baseball. Yan, meron dito yan sa Pilipinas. At ang pinakahuli, ito. Yan. Congratulations sa Pilipinas dahil meron tayong nagwagi para sa isang parangal. No? Throwing away all our worries. Na para bang binabato mo, palayo ang lahat ng ating worry sa buhay. At binibigay mo sa Panginoon. Pero hindi basta-basta po yan ang kanilang karanasan. Meron siyang preparation, tamang pagkain. No? Hindi nagpapabaya sa pagtulog. Kailangan malakas ang kanyang katawan. Isa pang bagay tungkol sa pag-aalala, ang buhay ni David. No? Sa kabila ng maraming karanasan ni David, ang sinasabi ng propeta na siya ay magiging hari, bagamat matagal na panahon at marami siyang binaka at sinuong oras ng kamatayan, siya pa rin ay naging hari. No? Siya ay inanoint. Kabataan pa siya noon na siya raw ay magiging hari. Nakita ba natin si David na pinagpawisan? Na nag-worry siya? Paano naman mangyayari yon? Shepherd ako. Hindi naman ako matalino. No? Hindi rin kagwapuhan, sabi sa Bible. Paano ko magiging hari? Paano tayo magiging pastor? Paano tayo magiging tagapaglingkod? Yung sinasabi ng Ako po, hindi ko rin alam na tatayo talaga ako dito sa unahan. Nung sinabi yun sa nung dati pa, 10 years ago pa, parang nalalabuan ako, hindi ko kaya yon. Parang hirap magsalita sa mas marurunong pa sa akin. Pero bago yun, tinrain muna ako ng Panginoon sa school, magpapamiting ka, iba't ibang tao, iba't ibang posisyon. Paano ko yun hinarap? Ito ay bigay ng Panginoon. At ngayon po, di man karapat-dapat ay nakapagsalita sa inyong harapan. No? Ganon ka-amazing ang Panginoon kung paano niya itinupad yung kanyang plano. Walang makakahadlang sa plano sa iyo ng Diyos. Tingnan niyo po yung inyong katabi. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa iyo. Merong plano ang Diyos sa iyo. No? At huwag kang maiinip. Huwag kang magwo-worry. Kahit nasa middle age ka na, merong plano ang Diyos sa iyo. Ang sabi ni David, you come to me carrying a sword and spear and javelin as your weapons. Pero sabi niya, I came in the name of the Eternal One, the Commander of Heavenly Armies, the true God of Armies of Israel. So, ang panlaban niya ay ang pananampalataya niya sa Diyos sa lahat ng malalaking gulayat sa ating mga buhay. Truly, David is a God-made. Waiting on God requires the willingness, pwede ba nating basahin?
Waiting on God requires the willingness to bear uncertainty, to carry within oneself the unanswered question, even your past. Nagdadahilan ka pa, ganito ako, bulol ako, hindi ako marunong magsalita, hindi ako nakagraduate. Nag-worry tayo. Pero ang Diyos, may nakahanda na. Inihanda ka niya sa kanyang plano. Maaring ito'y maantala, ngunit tiyak na dumadating. Amen? Napakadami ng mga times na tayo ay nag-iintay. Marami tayong mga inintay sa ating buhay, pero naganap. No? Dahil ito ay plano ng Diyos. At isa pang illustration po, pwede ba nating ilabas sa ating mga bulsa ang ating 1,000 peso bill? Yan. Nagwo-worry ba kayo dyan? Meron ba kayong worry dyan? Sabi, para daw yung lumilipad lang sa kamay. Kasi ang nakalagay dyan, eagle. Lumilipad lang basta-basta. Para lang nagpabarya ng 10 piso. No? Pero ang illustration na yan ay para gisingin tayo sa kasinungalingan ng worry. Hindi yan totoo. Fake yan. Pero parang totoo. Yung eagle, no? Parang totoo siya. Ganon kapeke ang worry. Nakala niya, ililigtas ka niya. Na kunwari ay dudugtungan niya yung buhay mo. Sabi doon sa Mateo, hindi niya madudugtungan ang buhay mo sa pag-aalala. No? It pays absolutely nothing. It cannot add a single hour. But faith, however, is the real currency. It relies on the infinite and inexhaustible wealth of God's grace and promises. Sabi ng sa Pilipos, no, ang kayamanan ng Diyos ay hindi nauubos. Kaya tayo ay makakahingi sa ating Papa God. No? Merong mga bata, Papa Jesus. No? Tinawag na ba natin ng Panginoon, Papa Jesus? Lord Jesus. No? Ang Panginoon, gusto niya maging ama sa atin. Gusto niya maging ama sa atin. No? At ang Panginoon ay laging nakahanda sa atin. No? There is power of Christ in our identity. Yan. Sa kabilang Christ breaks the spirit of fear and offers absolute freedom, spiritual freedom. No? Binibreak niya ang ating lahat ng worry, lahat ng ating fear. Dahil ang salita ng Diyos mismo ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay mga tagapagmana. At tayo makakatawag ng Ama, Ama ko, Daddy, Papa God. Tayo ay makakatawag sa Diyos. Believers are adopted into God's family and receive Him. Doon sa John 1:12, tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo ay sumunod at tumanggap sa Kanya ng buong puso. Yan. Isang patotoo po na aking naranasan, no, na ang Diyos talaga ay naging provider sa akin nang ako'y kuleyo pa. No? Malapit akong gumib up sa kalagitnaan ng aking kurso na hindi ko na kayang ituloy pa. No? Pero ang Diyos ay mabuti. Ganito ang nangyayari sa bawat araw. Kaya pala sinabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. Daily tayo humingi ng ating kailangan sa Diyos. Sinasabi ko sa panalangin, at specific ang aking paghingi. Medyo nahihiya pa nga ako . Pero na-develop yung aking pananampalataya sa Diyos. At nagulat na lang ako, nakatapos ako. At sa aming 9 na magkakapatid, ako lamang po ang nakatapos ng pag-aaral. Glory to God po, no? Glory to God po lamang. At nung bawat araw na yon, Lord, lahat ng mga college dito, no, nag-aaral, wala po akong ganito, pambayad sa ganito. Nilista ko talaga. Specific talaga. Lord, konti lang. Ito lang po yung amount na meron ako. Kayo mag-provide. At minsan pa nangyayari, ang mga classmate ko pupunta sa gala, no? Nagdadahilan ako. May kakainin ako sa bahay. Baka nagluto ako ng para sa tanghalian ko. Pero ang talagang wala ako. Gasgas ang aking bulsa.
Yun, may panahon pa na kinakain ko chichirya, pang-ulam, no? Meron kayong pangkaranasan na ganoon? Talagang dumaan po ako sa lahat ng paghihirap. Hindi naman ganun maalaala mo kaya. Pero naranasan ko ang provide ng Panginoon sa akin. Hanggang ako po ay narito sa inyong unahan. No? He is the ultimate mediator. Pwede nating basahin? The ultimate mediator. Jesus stands as the mediator who bridges the gap and secures peace of His people. No? Nung iaalay ni Abraham si Isaac, no? God gave him the perfect peace. Hinawakan ni Abraham na sa kanyang lahi magmumula ang lahat ng mga anak ng Diyos. Pero inutos ng Diyos, ialay mo si Isaac sa akin. Pero si Abraham, bagamat ganun nakaharap siya sa matinding mga worry, nagtiwala siya na ang Diyos ay magpo-provide ng ram na kakatayin niya sa oras ng pag-aalay. Jesus, He changes our legal and spiritual status. So, no, lagi tayong takot. Ako po, matatakotin ako. Kaya ito yung binigay ng Panginoon na topic sa akin, na una ang Panginoon sa akin. At lagi din niya akong tinuturuan sa ganitong mga bagay ng pagtitiwala. The gift of adoption, it means more than just a biological creation. It signifies a deep, unshakable relationship. No? Na minsan naiya tayong humingi sa Diyos, pero ang Diyos ay nagbigay ng unshakable faith. Dahil binigyan niya tayo maging anak ng Diyos. We are not orphan. You are a child of God. A slave worries if the master, ito yun, yung slave, no? Takot siya sa pwedeng mangyari sa kinabukasan. Pero yung anak ng Diyos, yung tunay na anak, nakakapasok ng malaya sa bahay ng Ama. Meron akong dog na dumating sa bahay, nilagaan namin. Once na nabuksan ang pintuan, dire-diretso na siya sa lahat ng sulok ng bahay. Nag-house tour pa, pataas. Ganon ka-confident yung aso. Na alam niyo ba yung aso daw? Pwedeng marami tayong kaibigan sa buong mundo. Pero yung aso, sa pagiging loyal niya, kaya pala sinabing man's best friend. Kahit marami siyang nakikitang tao o maging amo, ikaw lang, number 1 ka sa kanyang puso. Kaya yung aso pala, naging man's best friend. At ganun ka-confident yung aso namin makapasok. Na, nadito yung magbibigay sa akin ng pang-araw-araw ko. Kaya hinahag niya, kahit na ang hirap-hirap ko pang mahalin yung mga dog. No? Kinakausap ako ng Panginoon sa mga pangyayari na ganun. No? So, dito tayo magtatapos. No? Meron ang Panginoon na ino-offer sa atin. No? Through the blood of Jesus, our mediator, the barrier of fear has been completely broken. We can cry out, Abba, Father, calling God as Papa or Dad. No? Maging confident tayo na ang Panginoon ay hindi niya iwawaksi ang lahat ng ating mga dinadaing sa Kanya. May isang kapatiran na lumapit, nakausap ko kanina, Teacher Beck, kamusta ka na? Di na tayo nakapag-usap. Mukhang ililibre ako. Ang sarap sa feeling po. Na-reflect ko yon. Kung ang Panginoon ang magsabi nun sa akin, Beck, kapatid, kamusta ka na? Di na tayo nakapag-usap. Nagiging Marta ka na. Marami ka ng time sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero wala tayong solo moments. Pwede ba tayong makakapag-usap? May time ka ba? Tayo ay na-encourage ng Panginoon na unahin natin ang Panginoon. Yung Matthew 6:33 na lagi nating minememorize sa araw-araw. Meron pala yung mas malalim na kahulugan. Na above all these things na pinag-worry natin, seek
first His kingdom. Na pag sumakitan tayo higit una ng Panginoon, at lahat ng bagay na ating hinihiling, lahat ng ating future, ay ipagkakaloob niya. Amen? Ang Panginoong Diyos ay nag-o-offer sa atin ng comfort. Sino man sa atin may worries sa oras na ito, na mabigat, may kinakaharap. Diyan po sa online, kung meron pong karanasan kayo sa ngayon na nais niyong idulog sa Panginoon, ang Panginoon ay nag-o-open ng kanyang bulwagan para ibigay sa iyo yung kanyang word. Humiling tayo ng word sa Panginoon, specific sa ating kinakaharap sa oras na ito. Maaari po tayong lumapit sa Kanya at tayo ay maglipat ng ating tiwala sa Diyos. Maaring kaya natin sa ngayon, kaya pa ng bulsa, pero may panahon talaga na ikaw at ang Diyos lamang ang tanging makapag-solusyon niyan. Tayo ay lumapit sa Panginoon dahil ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong mga lahat na napapagal at nabibigit ang lubha. Lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay mababang loob. Jesus took the ultimate penalty on the cross so that we would never have to live in anxiety. Never to fear our unknown future to our all-knowing God. Let's worry about our relationship to God. Mas ipag-worry natin kung tayo ba ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Na dahil sa mga bagay-bagay dito sa ating mundo, sa lahat ng ating mga matter sa buhay, sa tahanan, pamilya, trabaho, ay inilalayo ka nito sa relasyon mo sa Diyos. May mga bagay ka ba na kailangan imong i-give up sa oras na ito? May kalagayan ka ba na tanging ang Diyos lang makasolusyon yan? Ang Panginoon ay malayang na makapangusap sa bawat isa sa atin. Sino man sa atin na nais maglipat ng tiwala sa Diyos, higit sa kanyang sarili, ay maaaring sumunod sa panalangin ito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang sabi ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa iyo, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Na sino man ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat. Ang Espiritu ang nagpapatotoo na kami ay binigyan mo ng Espiritu, hindi ng pagkatakot at pagkaalipin. Ngunit binigyan mo kami ng karapatan na maging anak at makatawag sa iyo ng Ama, Ama ko. Tayong lahat, tumawag tayo sa ating Ama. Binigyan na tayo ng Panginoon ng access. Dahil sa Panginoong Diyos, naghahak na ang gitna ng kortina at tayo malayang makakalaya, malayang makakalapit sa bulwagan ng Panginoon. Sa trono ng Panginoon, sa trono ng kanyang hahabagan. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway na hindi kaya ito ng Diyos ay buburahin ng Panginoon dahil sa dugo niya. Ito lamang ang makapagbabayad ng ating pagkaalipin mula sa pag-aalala at mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po. Kami, Panginoon, umaamin na punong-puno kami ng isipan, Panginoon, na makasanlibutang mga bagay, Panginoon, at nakakalimutan ka namin. Nauuna ka namin sa bawat umaga at bawat araw ng aming pagtulog, Panginoon. Nauuna namin ang mga bagay-bagay, worries of this life, Panginoon. Lord, we fear, Panginoon, na kami hindi makapasok sa inyong kaharian dahil sa mga bagay na ito. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Nais mo pong bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa inyong puso? Sino po dito ang nais tumanggap ng offer ng Panginoon na buhay? Buhay ng security, peace. Itaas lamang ang iyong kamay at bigkasin ang panalangin ito na ito ay isa puso mo na galing sa iyo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito. Nakikilala ko ang aking sarili
na dahil sa mga bagay sa sanlibutan ito, ako'y napalayo. Inaamin ko na ako'y makasalanan at napalayo sa inyo, Panginoon. Kinikilala ko ang Panginoong Hesus na nagbayad ng lahat ng aking kasalanan, na bayubay ang kanyang katawan sa krus upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, sa oras na ito, August 16, 2026, tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoong at tagapagligtas ng aking buhay. At simula ngayon, tulungan mo ako maging masunurin sa inyo at huwag kong i-abuse ang karapatan ko maging anak ng Diyos. Sa halip, maging mas mapakumbaba sa inyo, Panginoon, at maging kagamit-gamit. Tulungan mo ako na huwag makalimot sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Akin pong iniimbitahan ng Panginoon, ang Tatay Pastor po, para sa benediction po. Purihin ang Panginoon. Po tayo magwakas. Sige po, tayo po'y magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa kabuuan at totality ng inyo pong mensahe sa buhay po namin. Totoo nga po na wala naman po kami talaga mapupuntahan kung hindi ikaw. Dahil ikaw yung the great I am. Nasa iyong lahat ng aming kailangan. Dito po sa mundo, napakarami pong problema. Pero ikaw ang lumulutas ng lahat. Dahil ganoon mo kami kamahal. Dinemonstrate mo, Panginoon, sa krus, yung unconditional love. Hindi kumukupas na pag-ibig. Eternal. Ganoon mo kami minahal, Panginoon. Mo po, totoo po na most of the time, ina-abuse po namin yung mga bagay na yung binahagi sa amin bilang yung anak. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami magliwanag ang aming puso at kaisipan. Hanggat hindi ka pa po bumabalik, mai-prepare po namin ang aming buhay, ang aming sarili, sa tamang kalagayan. Na gusto mong datnan mo kami na nagmamahal po sa inyo ng totoo. At sumusunod sa iyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga great privileges and benefits and opportunities you have given to every one of us po, Panginoon. Lahat po ng iyon, bunga ng iyong pag-ibig. Nawa po, Panginoon, kung paano mo kami minahal, tulungan mo kami na ganoon din ka naming mahalin. Binigay mo yung buhay, bigay din namin yung buhay namin para sa inyo. Turuan mo kaming mamatay sa aming sarili. Huwag pong mabuhay ang aming sarili, Panginoon. Ikaw na lang ang mabuhay sa aming puso. Para po nang sa gayon, maging first love ang aming pagmamahal sa inyo. Panginoon, ang pag-ibig ay eternal. Yun lamang po ang tanging nais mong makita po sa amin sa iyong pagbabalik. Gaano ba ka namin kamahal? Panginoon, inyo pong pagpalain ang bawat isa. Kung may mga suliranin, inyo pong ibsan sila. Sila'y dumaing, inyo po silang tulungan. Panginoon, gano'n mo po ipakita kung gaano ka kamahal. Gaano mo kami kamahal. Yung pagmamahal lamang po ninyo ang pwedeng magbago sa amin, Panginoon. Kaya po, i-touch po ninyo ang bawat isa. I-embrace po ninyo ng mahigpit. Dahil nandito ka naman, tinitingnan mo yung puso namin kung humahanap sa inyo.
Abutin mo po ang bawat isa sa amin pong pagwawakas sa pagsamba. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinagkulang sa dapat naming maunawaan. It is our fault. Kung hindi po kami makasunod, it is our fault and not yours, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Diyos. Bless mo po ang bawat isa. Nawa, hindi lamang sa lugar po na ito ka namin nararanasan, kundi dapat turuan mo kaming mahalin ka saan man kami naroon, maging sa bahay man, sino man ang aming kausap. Turuan mong bantayan po namin ang aming sarili kung kami namumuhay sa pride o sa love. Turuan mo kami mamuhay sa pagmamahal, Panginoon, hindi sa pride. Panginoon Diyos, alisin mo kami sa flesh. Ilagay mo kami sa Spirit mo, Panginoon, para po maranasan namin ang bunga ng Espiritu mo, yung pag-ibig, ang pinakadakila sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa aming pag-iwahiwalay. Tanggapin po namin ang iyong basbas ng pag-aalaga, basbas ng pagpapala, spiritual blessings, physical and material blessings to every one of us. Maranasan ng bawat isa. Kung merong may karamdaman, tulungan mo na lalo kang mahalin. Tulungan mo na lalong maging malapit po sa inyo. Dahil yun po ang sinasabi ninyo, Panginoon, yung mahalin ka, ang pinakamakapangyarihang instrumento ng pagpapagaling. Pinakamakapangyarihang instrumento ng pakikibaka laban sa aming mga kaaway. Lord, marami pong salamat. Aalis po kami, nataglay po namin ng mga katotohanan ito. Wala pong may snatch, may erase, ma-cancel, may steal, ma-pervert, o ma-take away ang kaaway po namin. Kuberan mo po ang bawat isa na yung precious blood as our protection in every plot and plans of the enemies. Thank you, Lord. Tanggapin mo yung aming parangal sa Pahayag chapter 4, verse 11. Karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Last po, karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Lord, karapat-dapat ka, dahil ikaw ang Diyos. Walang iba. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Karapat-dapat ka sa pagsamba. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa hanggang sa makauwi sa kanilang tahanan na ligtas. Lord, i-bless mo po ang lahat ng aming mga dadaanan. Tulungan mo makadaan po kami na masaya, bagamat maraming hirap sa kalsada. Yun po, Panginoon, ay inyo pong pagsubok. Tinitingnan mo yung aming puso kung kami magko-complain o magmamahal sa inyo. Lord, maraming pong salamat. We give you back all the praises, honor, and glory. In Jesus' mighty name. Everybody say Amen. God bless everyone. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya pong magandang salita. At baunin po natin ang awit na ito sa ating pong paghihiwa-hiwalay, sa pag-uwi natin ng bahay, sa pagbalik po natin ng trabaho. Isipin po natin, mabuti ang Panginoon sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo. At maari po ba na itaas natin sabay-sabay yung ating pong kamay sa Panginoon? Habang nakapikit tayo, sabihin natin ng 3 beses, mabuti ka sa akin, Panginoon. Sige po, Jaylong family, sa Lord po natin yon sabihin. 1, 2, 3, mabuti ka sa akin, Panginoon. Mabuti ka sa akin, Panginoon. Mabuti ka sa akin, Panginoon.
Mula noon hanggang ngayon, mabuti ang Panginoon. Naging joyful po ang mabuti ka. Tayo po ay nais ng Panginoon na umuwi na taglay ang kalakasan, kagalakan, pag-asa. Kaya sabihin po natin sa mga katabi natin, likuran, harapan, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah! Sige po, gusto siguro, Jay, ng Panginoon, umuwi tayong masaya. Kaya po, ang aawitin natin ay, halina't sama-sama. We bless you, Lord, and we exalt you. We enthrone you. Kami po, Panginoon, ay magpupurit, sasamba sa iyo. Ikaw lamang ang aming pararangalan dahil walang ibang Diyos na tunay at tapat, kundi ikaw lamang. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, hallelujah. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, halina kapatid, purihin natin siya. Halina, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabing, Diyos, ipalakpak mo ang iyong kamay sa Panginoon. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabing, Diyos ay palakpak ang iyong kamay. Hallelujah! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Sabihin mo, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, Diyos ay buhay. Pinagpala na po tayong lahat ng Panginoon. Nauna na ang Lord sa buong isang linggo. Maraming salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.